Carried away ako sa Disney basta. More. Tama na? Okay. Okay, mamaya na lang daw. Job 26:7. Praise God. Amen. Na talagang buhay ang pag-ibig. Amen. Okay, siguro sagutan tayo. Verse 7, verse 8 sa inyo, okay? Kaya ng last week, para meron namang participation ng lahat. Amen. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. Yun naman kayo. He covers the face. Yun naman kayo. Kapusing kayo. Okay. Verse 10. Ako naman. 9 pala. He covers the face of his throne and spreads his cloud over it. The pillars of heaven tremble and are astonished at his rebuke. Amen. Sabi ng Panginoon, yung mga bagyo daw sa buhay natin, kayang patahimikan daw din ng Panginoon. By His Spirit, He adorned the heavens. His hand pierced the fleeing serpent. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Kapit kamay nga tayo habang nag-pray tayo para nandun yung love at power ng ating Panginoon. Diyos na nasa langit, pangunahan mo kami, Lord God, sa araw na ito. Ito ay araw na inatda mo upang kami sumamba, magpuri, manampalataya, at matuto sa iyong harapan. Kapitan mo kami ng gusto, Panginoon. Tatayaan mo, Diyos, na ikaw mismo ang siyang magsalita sa aming kalagatan. Batid mo, Lord God, ako'y bobo, mangmang, wala akong alam, wala akong pag-ibig bilang Onassis, Panginoon. Pero ako po'y nakikiusap sa kapangyarihan ng puso at kapangyarihan ng ngalan mo na ikaw mismo ang siyang bumaba sa trono ng iyong biyaya. Samahan mo kami, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Dahil kami nananampalataya na sinabi mo 2 o 3 na nagkatipon-tipon, nariyan ka sa aming kalagitnaan. Higit kami sa 2, Panginoon. Kaya saluhan mo kami, Lord God, ng iyong kapayapaan. Saluhan mo kami ng iyong kapangyarihan. Saluhan mo kami ng iyong katalinuhan. Saluhan mo kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. Kadayaan mo, Lord God, ng lahat ng nakatumo ay tumindig. Lahat ng nakangiri ay mumindig. Lahat ng lumuluha ay pumayapa na, Panginoon. Lahat ng kinakapos ay magkaroon ng supply. Lahat ng nagkakaroon ng kadiliman ay magkaroon ng liwanag. Yan lang ay magaganap sa kapangyarihan ng kaisa-isa at buhay na Panginoon namin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Okay, mga kapuna po tayong mga kapatid at tayo po ay diretso na po sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Konting monitor, bro. Amen. Jesus, help me. Amen. Last week po, mga kapatid, pinag-aralan po natin the nature of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ngayon naman po, mga kapatid, pag-aaralan po natin yung attributes of Jesus Christ. Ano ba sa attribute? Pag sinabi pong attribute, mga kapatid, ito ay isang bagay na katangi-tangi sa Kanya bilang Diyos. Amen. Alam po natin, mga kapatid, na wala po tayong pwedeng tawagin, wala tayong pwedeng asahan, wala tayong pwedeng kapitan, wala tayong pwedeng sandalan, kundi ang ating Panginoon. Kaya ang lesson po natin, mga kapatid, sa araw na ito ay pinamagatang Jesus is more than enough. Sabihin mo sa akin mo, brother, sister, si Jesus ay sapat-sapat na sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Praise God.
Amen po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na attribute ng ating Panginoon, ito yung isang bagay na special po sa ating Panginoon. Everybody say, special. Amen. Pag sinabi special mga kapatid, it is an indication, it is a mark, or it is a peculiarity. Everybody say peculiarity. Mahaba po yan mga kapatid. Parang katangi-tangi, parang hindi talaga maikukubli na ang Diyos mga kapatid, meron siyang isang katangian na hindi po natin pwedeng iwaksi o baliwalain. Kundi mga kapatid, ito po ay katangian na siya po ay absolute. Everybody say absolute. Pag sinabi ang Diyos ay absolute, ang ating Panginoon Jesucristo ay absolute, amen po ba? Jesus is an absolute and complete within Himself. He has completeness. Pag sinabi po natin absolute mga kapatid, walang hanggan, kompleto, you are complete, you are full, you are infinite, walang hanggan, you are pure, amen? You are supreme, you are thorough, you are total, you are unlimited, you are unrestricted, you are unconditional. Amen po ba? Pag sinabi po mga kapatid, absolute mga kapatid, sufisyente ang ating Panginoon. Pag sinabi po natin ang Diyos na buhay, ang Panginoong Jesus, ang Diyos na tinatawag mo ay sufisyente, walang kulang sa Panginoon. Hindi kailanman kakapusin ang Diyos mga kapatid. At wala na pong pinaka-the best na asahan natin, sandalan natin, at pagkatiwalaan natin ang ating buhay at ating mga anak, ang ating kaisa-isang Diyos na absolute, na walang kulang sa Panginoon, walang kapos sa Panginoon. Kanya mga brothers and sisters, kung tama lang at ayos ang ating pananampalataya sa kaisa-isa at buhay ng Panginoon Jesucristo mga kapatid, kailanman ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka ng pagpapala, hindi ka kakapusin, walang kulang sa'yo, why? Kompleto ka, dahil ang Diyos na tinatawag natin ay hindi kapos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Walang kapos sa Panginoon. Kanya mga brothers and sisters, like Father, like Son. Bawat isa sa atin mga brothers and sisters, dapat hindi tayo kinakapos at hindi nalulugod ang Panginoon kung tayo po ay kapos. Dahil ang Diyos na tinatawag natin ay absolute, hindi siya kapos, walang kulang sa Kanya. At kung may kulang pa po sa atin mga kapatid, kayang isuplayan ng ating Panginoon. Sino naniniwala kaya siyang suplayan ng Panginoon? Magsabing Amen. Praise God. Hallelujah. Magaganap yan sa mga may pananampalataya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Alam niyo po mga brothers and sisters, bagaman tayo po ay dumadaan sa panahon na kinakapos ka, nagigipit ka, o nagkukulang ka, tandaan natin yan mga kapatid, dumadaan ka lang dyan, hindi ka dapat nakapirmi dyan. Amen po ba? Dapat itatak natin sa ating mga puso bilang mga anak ng absolute God, bilang anak mga kapatid ng complete Jesus mga kapatid. Walang kulang sa Panginoong Jesus. Dadaan ka lang dyan, hindi ka magtatagal dyan, hindi ka magtatagal nagkipit, hindi ka magtatagal na hindi mo mapaaral yung anak mo, hindi mo mapagamot yung magulang mo, hindi ka looban ng Diyos yan. Ang Diyos, pag nag-umpisa ka sa pananampalataya, tatapusin niya yung inumpisaan mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Nothing can be taken away from God, or nothing can be added to God. Wala nang pwedeng idagdag sa Diyos, wala na rin pwedeng ibawas sa Panginoon, dahil God is absolute, Jesus is absolute. Kanya nga sabi ng Panginoon sa 1 Chronicles chapter 7, verse 20, O Lord, there is no other like you, nor is there any God besides you, according to all that we have heard with our ears. Ang sabi po ng ating Panginoon, ang sabi ni David, ang Diyos, walang kapares ang Panginoon, walang katulad ang Panginoon, because God is fully sufficient. God is fully sufficient. Walang kulang sa Panginoon at walang kapos sa Panginoon. Kanya mga brothers and sisters, si David,
Kabi-kabila ang kanyang mga pagsubok. Kabi-kabila ang mga kumakalaban sa kanya. Kabi-kabila ang mga kabalit gustong bumatay sa kanya, mga kabalit. Humarap siya kay Goliath, mga kabalit. Wala siyang inasahan kundi ano? God is sufficient. God will provide. Ang tagumpay, hindi nang gagaling sa ating mga kamay. Ang tagumpay ay ipinagkakaloob lang yan ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino ang gusto na hindi kamusin magsabing, praise the Lord? Sino ang gusto maging ganap at maging kompleto at walang kulang sa kanya masabing, amen? Kailangan po nating maunawaan ang limang katotohanan that God is absolute or God is fully sufficient. Kailangan maunawaan natin yung limang bagay kung bakit ang Diyos ay sufisyente, kung bakit ang ating Panginoon ay absolute. Amen po ba? Ang una sa lahat, mga brothers and sisters, ang ating Panginoon, ang ating kaisa-isang Diyos sa buhay, He is more than enough because He is the God of creation. Everybody say creation. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. In Genesis chapter 1 verse 1, basa. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bagal mo. Basa. Genesis 1:1, Tagalog. Wala nga sa Tagalog. Wala dito dinigay mo sa Wala. Okay, di bale. Simula sa pultao, ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Amen. Dahil sa Diyos nagmula ang lahat. Amen po ba? Sa Diyos nanggaling ang lahat. Kung meron kang trabaho, hindi yan galing sa talino mo, sa pinag-aralan mo, galing yan sa Diyos. Maganda, asawa mo, galing yan sa Panginoon. Maganda, may trabaho ka, galing yan sa Panginoon. Nakakain ka kayo na umaga, galing yan sa Diyos na buhay. Kaya sa unang umaga pa lang, magpasalamat ka na. Dahil ang Diyos nagpapapaan, palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid, praise God. Why? Kasi wala nang kulang sa Kanya, kasi sa Kanya nang galing ang lahat. Kanya, mga brothers and sisters, paano ko ngayon mabubuhay ng hiwalay sa Panginoon? Ang Diyos pwedeng manatiling Diyos nang wala tayo. Pero tayo, hindi tayo pwedeng manatiling tayo nang wala ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Mas kailangan po natin siya, mga kapatid. The sufficiency of God means He is totally in control and responsible for all creation. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Ang ating Panginoon, kung titignan natin ang sanlibutan, mga kapatid, hindi na siya kailangan bumababa mula sa langit para magtanim ng okra o magpatubo ng ayumito. Amen po ba? Wala ka lang nakikita dyan eh. Why? Because God's creation has the power of self-perpetuation. Naintindihan po ba natin? Mukhang dalawa lang natin nakaintindi, kaya sila lang nag-amen. Pag sabi self-perpetuation po, mga kapatid, hindi mo na kailangang istorbo yan ng Diyos para magtanim ka ng bigas. Pag nagtanim ka sa lupa, meron nang nilagay ang Panginoon sa lupa. Amen po ba? Na kapag naglagay ka ng binhi dyan, tutubo yan. Lagyan mo lang ng tubig at paarawan mo. Mabubuhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Ganon din po, mga kapatid, binigyan din po niya ang tao to procreate. Amen. Kaya kapag ang Diyos gusto mo magkaanak, hindi na bababa ang Panginoon mula sa langit po. At magmamagic ang Panginoon, biglang lalabas yung anak, mga kapatid. Hindi na po kailangan ganon, mga kapatid. Si Mr. at si Mrs. po, mai-inlove, mga kapatid, at magkakaroon ng junior, mga kapatid. Why? Kasi may self-perpetuation nga. Why? Kasi sagot ka ng Panginoon. Kapag creation ka, sagot ka ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. In Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Amen. The firstborn over all creation, for Him all things were created that are in heaven and that are on the earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all
things were created through Him and for Him. Basa. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Ang sabi ng Panginoon, nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen. Hindi maglilikha o mag-uubos ng Panginoon ng isang bagay na para hindi para sa Kanya. Ganon din sa akin yan mga kabalik. Hindi ako nag-alaga ng isda. Amen po ba? Para makonsumi ako. Nag-alaga ako ng isda. Bagamat napapagod ako minsan. Why? Natutuwa ako sa inaalagaan ko. Amen? Pero yung inaalagaan ko mga kapatid, sinusuplayan ko ng pagkain, pinapalitan ng tubig, amen po ba? Tinutulungan ako ni Sister Peg, amen po mga kapatid? O sabi nito mga kapatid, inaalagaan. Pag creation ka, aalagaan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isa. Amen. This is the reason why God claimed that He is the owner of all things. Kaya sabi ng Panginoon sa Psalms 24, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell in there. Ang buong daigdig ay pagmamayari ni Yahweh. Lahat ng bagay sa mundo na ito ay pag-aari ni Yahweh. Yung opisina na yan na pinapasukan natin, miskin na minamaliit ka dyan, dapat taas ulo ka dyan. Why? Sa tatay ko itong kumpanya na to. Dapat hindi tayo nagpapaka-down at walang karapatan. Amen po ba? Sila bagamat sinesweldo ang kanila para yapakan nila ang pagkatao mo. Dapat kilala mo kung sino ka. Ikaw ay anak ng Diyos. Anak ka ng hari. Amen po ba? Itaas mo ang sarili mo. Magkaroon ka naman ng galas sa sarili mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. You can never allow people to step down on you. Why? Because they're paying you. Amen? May karangalan ka, dapat may dignidad ka sa sarili mo. Na ako'y anak ng Diyos. Ginagamit ka lang para mag-supply ng pangangailangan ko. Amen? Ginagamit ka lang, boss. Amen po ba? Hindi naman para bastusin natin sila. Hindi para magkaroon ng self-respect sa sarili mo. Na sila, ginagamit lang ng Diyos para sila ang mag-supply sa pangangailangan natin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya in the end, ang tunay pa rin ating Panginoon, ang tunay pa rin ating boss, hindi yung boss na ginagamit sa mundo, kundi yung boss natin sa langit, kundi yung all-sufficient, Almighty God, walang iba kundi si Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Next. Amen. Creation reveals His glory. Psalms 19. Ang langit ay nahahayag na ang Diyos ay dakila. The heavens declare the glory of God. Sino po ang sumakay ng aeroplano papuntang Pilipinas at pabalik ng Singapore? Huwag sabihin, praise the Lord. Ano ba kayo nabibighana sa ulap? Ang ganda ng ulap, di ba? Paano sila nakapitin dun? At pag umulan, hindi yung parang isang tapo na isang baksak lang ng tubig. Ang ulan po, kumakalat po buong lugar. Amang-hamang nga talaga mga kapatid. Amen po ba? Kung nagdududa ka na, Lord, kaya mo itong problema ko. Lord, ang bigat-bigat na ng problema ko sa asawa ko. Konsumin na ako dito sa kaibigan ko. Nakukonsumin na ako sa kanya. Tumingin ka lang sa ulap. Why? Because His creation reveals His glory. Kapag nakita mo yung nilikha ng Panginoon, isang patotoo yan na buhay ang Diyos mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Creation reveals His existence. Everybody shout, existence. Basa. Romans 1:19. Sapagkat maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay pinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita
ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo. Ang pagka-Diyos ni Kristo, amen, ay nahahayag sa mga nilikha ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ko po kanina mga brothers and sisters, amen, tingnan mo yung mga dahon tingnan mo yung mga puno, tingnan mo yung mga bundok, tingnan mo yung mga ulap, yung mga bituin, yung mga tala, yung araw. Grabe po yan, ginawa lahat yan ng Panginoon para sa atin. Wala kayo napapansin. Kung babasa natin yung book of Genesis po, sa ulang araw, ginawa ang tao. Ginawa ng Diyos yung lahat ng pangangailangan ng tao bago niya ginawa yung tao. Bago pa dumating yung tao, nag-provide na ang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Next, Genesis 1:31. And then God saw everything that He has made, and indeed it was very good. So the evening and the morning was the sixth day. It was very good. Pinagbasta ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasayhan. Ang sabi po natin, Panginoon, ang attribute ng Panginoon, the creation reveals His pleasure. Nalugod ang Panginoon sa kanyang nilikha. Bawat isa sa atin, mga kabarit, may nililikha ang Diyos na bago sa ating mga pagkatao. Amen po ba? Bagamat minsan meron po tayo mga pinagdadaan ng mga proseso, may nililikha ang Panginoon na bagong pagkatao sa atin. Amen po ba? At kapag natapos po yung proseso na yan at nabago na po tayo, natutuwa at nalulugod ang Panginoon. Why? Bagong nilikha. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya sabi po at paalala po ng ating Panginoon. Amen. Nalulugod ang Panginoon. Dapat nalulugod din po tayo, mga kapatid. Kaya ang paalala po ng ating Panginoon, Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Magalak ka. Ano man ang pagsubok mo, may pera ka man o wala, may boyfriend ka man o wala, may tsurba ka man o wala, may supplier ka man, may sugar daddy ka man o wala, mga kapatid, may sugar mommy ka man, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, hindi dyan nakabase ang kaligayahan ng puso mo. Huwag mo ibase sa bulsa ang ngiti ng puso mo. Dapat, mga brothers and sisters, masana tayo maging masaya. Ano man ang sitwasyon natin, mga kapatid, walang Diyos, hindi naman nagbabago. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Rejoice! Mabuti pa yung shampoo, mga kabarid. May rejoice tayo po, mga kabarid. Walang rejoice. Amen po ba? Dapat po, mga brothers and sisters, dapat matuto tayong magala. Hindi yung tumawa ka lang ng tumawa. Dapat ngitian mo na yung problema mo. Why? Maayos din yan. Masosolve din yan. Aayos din yan. Lalago din yan. Titino din yan. Why? Balaha na si Diyos dyan. Balaha na absolute ka dyan. Amen. Why? Kasi minsan, mga brothers and sisters, lahat ng bagay inaayos natin eh. Lahat ng bagay sinusolve natin. May mga bagay na hindi talaga masosolve sa ngayon. Dahil pinahintulot ng Diyos yan. At ano man prayer natin, talagang ganyan talaga yan. Hoy, pinahintulot ng Panginoon. Pag pinahintulot ng Panginoon, ibig sabihin, ang Lord din ang aayos niyan. Ang Diyos na ang bahala dyan. Ang gusto ng Panginoon, habang naghihintay ka, habang ginagawa ng paraan ng Panginoon, manampalataya ka, ilagay mo kapayapaan sa puso mo, mag-rejoice ka, magpuri ka, mag-worship ka, magtiwala ka na lang sa Panginoon. Yun na lang ang nagagawa natin, mga kapatid. Ano man ang hindi mo kaya, ipasa mo na sa Kanya, mag-rejoice ka na lang. Come on, so praise God. Amen, praise God. Creation reveals the power of His Word because He does many things through His Word. In Genesis, during creation, the Word God said occurred many times. Ang Panginoon, hindi po siya kumuha ng martilyo, hindi siya kumuha ng piko, hindi po siya kumuha ng simento para gawin ang mundo na ito. Ang sabi lang ng Panginoon, God said, let there be light, and there was light. Amen. Magkaroon ng hayop, magkaroon ng ibon, magkaroon ng isda, mga kapatid. Ang Panginoon po, mga kapatid, sinabi lang niya. Nagkatotoo. Kaya mga brothers and sisters, bilang mananampalataya, dapat
Panginoon kesa sa mga ating mga nararamdaman. We have to make a line between what we feel and what we believe. Magkaiba po ang what you feel, magkaiba ang what you believe. Amen. Minsan kung ano yung paparamdam sa ating mga puso, may sakit ka, may problema ka, may malungkot ka, amen po mga kapatid, pandaraya ng demonyo yan mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, we must shift from what we feel to what we believe. And how do we do that? Through the confession of your mouth. Amen po ba? Because your confession in your mouth produces salvation. Ang sabi ng Panginoon, pagkamat nararamdaman mo, nako, hindi ko na mababayaran yung utang ko, wala na mangyayari ito. You are planning your own funeral. Ang sabi ng Panginoon, kontrahin mo yan, iparinig mo sa tenga mo ang pangako ng Diyos. Palabasin mo sa bibig mo. Amen. You must make confession in your mouth. Amen. Gagaling ako. I-bless ako ng Panginoon. Aayos ang buhay namin. Magkakasama rin kami. Mamahalin din niya ako. Isang araw, luluhod ang mga tala. Lumuhod pa? Hindi lang lumuhod. Pati naging megastar pa siya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Oh, kasi tinitiyan niya eh. Pag tinayan, pag sinabi mo, hindi, bless ako ng Panginoon. Tutulungan ako ng Panginoon. Amen. Ang gaano man ang problema ko sa anak ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, amen ko ba, sa kasama ko sa bahay, naaayos yan. Why? Because no weapon shall form will ever prosper against me. Why? Kasi ako'y nananampalataya sa Panginoon. Ako yung makakawas sa Diyos na buhay. Hindi nila kaya ang absolute God ko. Praise God! Hallelujah! Come on, put a hands together and praise God. That is the power of God. The power of God is the power of declaration. Kapag marunong kang kumontra sa bibig mo, o sabi nito, marunong ka rin magpaliwanag sa sarili mo. Amen po ba? May isang tao gusto magpakamatay. Nandun na siya sa dulo ng building. Amen po ba? At nandun na siya sa dulo ng building, magpapakamatay siya. Tatalo na talaga siya. May lumapit na isang tao. Paglapit na isang tao, mga kapatid, uy, Brad, bakit natatalo sa building? Amen, anong gagawin mo? Huwag mong gawin yan. Amen po ba? Ang sabi niya, kasi, bakit talaga ako? Kasi ganito. Ang ginawa niya mga kapatid, kinausap niya yung magpapakamatay ng 3 oras. Kinausap niya yung magpapakamatay ng 3 oras. Pagtapos ng 3 oras, 2 sila tumalon. Pagtapos ng 3 oras, 2 silang tumalon. Why? Kasi pinapasok niya yung negative eh. O sabi na ito mga kabarit, may mga bagay mga kabarit, dapat isasara mo na yung tenga mo. Hoy, kailangan na salita na ng Panginoon yan. Hoy, may pag-asa yan. Ang Diyos may paraan. Hindi pwedeng wala. Kahit kung ako'y pinuhay ng Panginoon, hanggang sa mga oras na to, ibig sabihin, may nag-aantay sa akin. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mark chapter 13 verse 31, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang sabi ng Panginoon, langit at lupa man ay maglaho, hindi maglalaho ang aking mga salita. Ganyan katindi ang salita ni Kristo. Ganyan ka-absolute ang power ng Panginoon. Ganyan ka-powerful, kung tatayuan mo lang ang bawat pangako ng Diyos na pagagalingin ka. Kung hahawakan mo lang talaga sa isip mo at punin ko, convince mo yung heart mo na ang Diyos ay gagawa ng paraan. Kaya kanyang suplayan. Walang maghirap sa Panginoon. Ayaw niya na kinakabos ka. Ayaw niya na lugi ka. Ayaw niya na nakataob ka. Ang kalooban ng Panginoon ay tumakas ka. Gumanda ang buhay mo. At i-bless ka. Maging kumpleto ka. Ayaw ng Diyos may pera ka, malungkot ka. Ang gusto ng Panginoon, may pera ka na. Buo pa ang puso mo. Ayaw ng Panginoon na may pera ka na. Buo naman ang puso mo. Sira naman ang pamilya mo. Ang gusto ng Panginoon, ayos ang pamilya mo. Ayos ang kalusugan mo. Ayos din ang puso mo. Ayos ang puso mo. Pati isip mo. Lalo na ang pananampalataya mo. Ayos pa rin sa harapan ng Panginoon. Why? Absolute kasi. Ayaw ng may kulang. At kung may kulang
Kumpleto ang Diyos eh. Kung hindi ka pa kumpleto, hindi ka pa ganap, hindi humingi ka sa Kanya. Ganun lang po kasimple. Tapos na po ang preaching. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Kailangan meron kang sense of need sa Kanya. Dapat ganun mo siya kailangan. Ganun siya ka-importante sa'yo. Na pwedeng mawala, heaven and earth pwedeng mawala, pero huwag lang siyang mawawala. Ganun ka-importante sa'yo ang relasyon mo kay Kristo. Ganun ka-importante sa'yo ang paglilingkod sa Diyos. Ganun ka-importante sa'yo yung prayer life mo. Ganun ka-importante sa'yo ang Bible. That heaven and earth can pass away, but my word will never pass away. Why? Because Jesus is more than enough. Higit sa lahat. Dahil pwedeng mawala ang lahat ng bagay. Pero, pag siya ang nanatili, lahat ng nawala, pwedeng ibalik. Sa buhay natin, hindi pwedeng walang mawawala sa'yo. Ayaw nating pakinggan yan, pero yan ang totoo. May mga bagay kang gusto mong makupkop malagay sa palad mo, pero may mga bagay na mawawala sa palad mo. That is life. Pero sabi ng Panginoon, life is the wheel that goes around. Sometimes you're up, sometimes you're down. But it won't matter as long as Jesus Christ is around. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hindi mo ipagpapalit yung upuan na yan. Hindi mo ipagpapalit yung upuan na yan sa pakikinig ng Word of God. Why? Para sa akin, Jesus is more than enough. Absolute siya. Kompleto siya. Amen. Meron akong pinangarawakan na sinabi ng pastor nung araw na yun na pinibigsa sa soul ko. Pinakain sa soul ko na absolute ang Panginoon. Kompleto ang Diyos. At meron akong pinahawakan ng plano ng Panginoon. At kung hindi ka pa nagiging ganap, merong parating. Kung sa tingin mo, nakalimutan ka ng Panginoon. Amen. Pinapaisip lang sa'yo ng demonyo na kailanman hindi ka pwedeng kalimutan ng Diyos. Dahil yung palad mo, ang pangalan mo ay nakaukit daw sa palad niya. Paano nga sabi nakaligtaan ka ng Diyos? And ang daming sugat na inaabot ng Panginoon para maiukit lang ang pangalan natin sa kanyang mga palad. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Kaya mga brothers and sisters, kung ang Diyos hindi kinakapos, sana huwag din kapusin ang ating pananampalataya. Dahil isang bagay na huwag kakapusin po sa atin. Amen. Pero sad to say, yan ang unang-unang nawawala sa atin. Yung pananampalataya. Dapat hindi tayo kinakapos sa pag-worship sa Kanya. Hindi tayo kinakapos sa pagsamba sa Kanya. Hindi tayo kinakapos sa pagtiwala sa Diyos. Dahil yan na lang ang kayamanan natin. At yan na lang ang magiging umpisa mo. Pwedeng mawala lahat sa buhay mo. Pero huwag lang mawawala ang pananampalataya mo kay Kristo. Amen. Dahil kapag nasa iyo si Kristo, lahat ng nawala, kayang doblihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sinaktan ka man, hinaliwala ka man, absolute naman ang Panginoon. Kumpleto ang Diyos. Wala man ako asawa, wala man yung anak ko. Pero hindi ako na lonely kasi kumpleto ako pagkasama mo siya. May kanta nga si Ding Dong Abansado. Alam mo yung kanta niya? Basta kasama kita, lahat magagawa, wala nang hahanapin pa. Pakanta ba rin, Luis? Basta kasama kita. Patas ka. Inatak pa, palakpakan natin ang ating. Kung nakasama lang kita, wala na akong kailangan pa. Dapat ka na lang ang attitude natin kay Jesus. Basta kasama lang kita, Lord. Marinig ko lang yung boses mo. Kumpleto na naman ako. Maramdaman ko lang yung salita mo, Lord, na buhay. Ganap na ganap ako, Lord. Amen. Hindi ako nag-aaral ng kakumpletuhan kay Sugar Daddy. Hindi ako nag-aaral ng kakumpletuhan kay Sugar Mommy. Why? Madjadjabekis lang ako dyan, men. Madjadjabekis ka lang. Isang araw puputulin na yung paa mo.
Amen. Yan ang epekto ng diabetes. Kaya kapag tayo po, mga kapatid, amen, yan ang hindi nawala sa atin. Kumpleto ka kapag narinig mo yung Word of God. Kumpleto kapag nag-worship ka sa Panginoon. Kumpleto ka kapag humahayo ka. Kumpleto ka, mga kapatid, kapag nakakapag-share ka that Jesus is alive. Grabe! Mas mayaman ka pa kaya, Lord Jesus eh! Wait! Kumpleto ka eh! Palagpakan natin ang ating Lord. Praise God! Bakit tayo naging kumpleto? Ang sabi ng Panginoon, Philippians 4:19, and my God, hindi oh my God, and my God, isa lang yan, walang S yan, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang sabi ng Panginoon, pinapangako sa'yo ng Panginoon, ang Diyos ay abundansya mo kung mananampalataya ka lang, aasa ka, mamahalin mo siya, hindi ka kakapusin. Mahalin mo siya. My God shall supply all my needs. Why? Kasi mahal ko siya. Ginagawa ko ito, hindi tayo obligado ko. Ginagawa ko itong pagsamba, paglilingkod, at pagpupuri sa Panginoon, pag-aaral, at pagbubuhay ng matuwid. Why? Kasi mahal ko ang Diyos. Amen. Hindi dahil binabayaran ako, hindi dahil obligado ako, hindi kailangan maging mabait ako sa harapan ng tao, hindi ko kailangan ng lahat yan. Kailangan ko ang pag-ibig ng Panginoon. Why? Yan ang isang bagay na huwag kakapusin sa atin ang pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Ngunit ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo ang Diyos, ngunit hindi mo mahal ang katabi mo. Amen po ba? Kulang pa rin at hindi pa rin tayo kompleto. Sabi mo sa akin mo, sister, mahal mo ba ako? Brother, mahal mo ba ako? Alam ko naiinis ka sa akin. Alam ko gusto mo nang putukin lahat ng tikyawat ko. Alam ko gusto mo na akong kalbuhin. Pero ang sabi ng Panginoon, kung gagawin lang daw po nating ganap at kumpleto din ang pagmamahal natin sa Panginoon. Sabihin mo kay sister, brother, saktan mo man ako, mahal pa rin kita. Sumagot ka, charing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dapat po, mga kapatid. Amen. O gusto mong bumatok, sige, batok ka. Why? Eh kasi may 45 ako dito. Amen po ba? Kailangan po ang sabi ng Panginoon, kung gusto mong maramdaman yung supply. Amen. May kukuha sa'yo ng supply. Paano ka bibigyan ng supply? Eh, kumpleto ka. Amen. Dapat may mananakit sa'yo. May dudura sa'yo. May yayapak sa'yo. May pupunit-punit ng puso mo. Pag may gumawa sa'yo niyan, magpasalamat ka sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kasi my God shall supply all my needs. Lord, sinaktan ako. Lord, gumana ako hindi maganda. Lord, tumutugo ang puso ko. My God shall supply all my needs. Sino handang magawa niyan? Magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Sa linggo na ito, may mananakit sa'yo. Pero kung saktan ka man, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Why? Kasi ang supplier mo, parating na! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Why? Because Jesus will meet our needs as a Creator. Our number one need is our spiritual need. Pangangailangan sa spiritual. Basa Psalms 23, 2-3. Psalms 23. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batasan. Amen. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ako'y pinaghihimlay sa mainam na pastulan
Ang sabi ng Panginoon, isa sa ipo-provide at isusupply ng Panginoon. Kung ikaw ay kinakapos o kulang, ay yung lugar ng himlayan. Ano yung sa himlayan Pilipino? Hindi. Himlayan Singapore. Pag sinabing himlayan, doon ka makakapagpahinga na hindi ka nag-aalala. Amen. Marami tayong mga alalahanin. Paano si Junior? Paano na yung panganay ko? Paano na siya? Paano kaya ganito? Ang sabi ng Panginoon, mag-isip ka man ng ilang araw, mag-isip ka man ano man ang gawin mong solusyon, tatanda ka lang. Amen. At mauubos lang ang pera mo sa kakapesyal. Kaya dadami lang ang kulubot sa lubo mo. Hindi mo mababago ang mga bagay na pinahintulot ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, dahil sa ikaw ay nakaalala, ikaw ay magabang ng kalooban ng Panginoon, ipagpapahinga ko ang iyong puso. Minsan marami tayong mga sakit. Minsan marami tayong mga hinanakit na ginawa sa atin ng mga tao sa nakaraan na hanggang ngayon epektado ka pa rin. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya kong gamutin ang lahat ng mga lamat sa puso mo. Ganyan tayo kamahal ng absolute Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. At ang sabi pa ng Panginoon, inaakay niya ako sa tahimik na landas. Inaakay. Pag sinabing inaakay po, mga kapatid, amen? Di ba yung mga hayop po, mga kapatid, hinihila mo, ayaw? Amen? Sino po ba nag-alaga na ng baka? Kambing. Amen? Eh, yung tuta na nga lang eh. Tuta na lang. Amen? Gusto pumunta ng tuta doon. Anong ginagawa mo? Hinahatak mo, wag dyan, masasag at saan ka ng pison dyan. Hinahatak mo, tuta. Ako sabihin ng mga kan, minsan kinakalat-kat tayo ng Panginoon. Wag dyan, anak. Kukulukuhay mo, wag kumuha ka ng kapot. Amen? Parang kung kumuha ng hollow block sa ulo mo at pinasag mo ng beses sa ulo mo pag kumuha ka ng... Sabog ang utak mo, pati ang bulsa mo. Ay, namisan po, kinakalat-kat tayo ng Panginoon. Wag dyan, anak! Ay, ang kalooban ko ay daang matuwid, ngunit payapa. Sino ang gustong pumayapa, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Huwag kang pumatos ako, gunyong-gunyon. Alam ko, may pera yan. Pero ano naman ang kapalit yun? Nahilo tuloy ako. May kapalit yun. Hindi ko ba? Di ba na, Pastor? Pipili na lang ako na sipit. Kung sirain ang pagkatao mo dyan, hindi ka tatahimik dyan. Yes, may pera ka, pero hindi ka makapagpapahinga. Wala kang kapayapaan. Why? Kasi minsan kinakalagkat tayo. Dito ka, anak. Mahal kita. Sila papayagan ko kasi hindi ko naman sila anak eh. Pero kapag ikaw ay may dugo ni Kristo, mararamdaman mo yung hatak sa leeg mo. Ayaw ng Kristiyan. Why? Pag-ibig ng Lord kami. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Why? For His righteous, for His name's sake. Dahil may daladala kang pangalan ko. Nakatatak ang pangalan ko sa'yo. Sumabit ka, aayusin pa rin kita. Why? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Hindi dahil pogi ka, maganda ka, may pera ka, at mali ka magbigay sa church. Why? Kasi dala-dala mo ang pangalan ng absolute God. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kaya minsan mga brothers and sisters, ayaw natin, pero nararamdaman mo yung power ng Lord. Hinahata ka talaga ng Panginoon. Wala naman ayaw ng puso mo
church. At dito. Why? Kasi kayo magkinakamahal. Why? Kasi dito kita hahanapin pag bumalik na ako. Palakpakan natin ang ating Lord. Ang Diyos ay malapit ng babalik. God will lead us to greener pastures. Pag sabi ng pastulan, hindi ka dadalhin ng Panginoon sa bangil. Dadalhin ka kung saan maraming damo. Hindi para maging adik ka. Hindi para marami kang makain. Sino ang gustong maraming makain? Abangan niyo yung ating family fellowship. Maraming pagkain. Pero hindi lang yan. Yung pagkain ng spiritual mo. Amen. Hindi ka mabubusog kung saan-saan ka pupunta. Why? Dito nakaakta ang puso mo. At dito ka mabubusog. Dito ka pupusugin ng Panginoon. Dito mo mararamdaman yung sandok na sumasalok sa pagkain mo. Why? Kasi dito tayo tinawag ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Lord. Praise God. Kanya sabi ng Panginoon, come unto me all you labor and heavily laden, and I will give you. Yes. Why? Kasi absolute siya. May pera ka. Maganda trabaho mo. Wala ka namang rest. Eh di kapos ka pa din. Wala ka pa din. In fact, mahirap ka pa sa harapan ng Panginoon. Amen. Si Michael Jackson hindi makatulog. Yan ang kanyang pinamatay. Hindi siya makatulog. Amen. Amen. Magpasalamat tayo mga kapatid. Ganyan tayo kamahal ni Kristo. Hindi mo pati pagtulog natin, pinangingailaman ng Diyos. Saan ka nakakita ng Panginoon pati pagtulog mo? Kung saan ka natutulog, pinangingailaman ka ng Panginoon. Ganyan tayo kamahal ni Kristo. At alam niya, bago ka matulog, lumulugo ka, amen, di ba? Alam din niya yun. Alam din ng Panginoon na parang walang laman ang utak mo bago ka matulog, alam din niya yun. Hindi mo kailangan sabihin while hindi siya nagkukulang ng impormasyon sa buhay mo. Kaya kapag may problema ka, huwag mo na rin siyang turuan ng problema mo. Minsan tinuturuan natin ang Panginoon. Panginoon, pang tuition, 2005, may po 3 buwan na lang, 2 buwan na lang, Lord. At saka yung anak ko, nababarkada naman, Lord. Huwag mo na siyang turuan. Kasi absolute siya eh. Lahat ng bagay alam na raw ng Panginoon. Kaya ikaw tinuturo para alam natin kung paano manampalataya sa Kanya. Lord, nagtitiwala na lang ako sa iyo. Hindi ko na siya saklaw, pero alam ko, saklaw pa rin siya ng absolute power mo. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God! Kaya ang gagawin ko, natutulog ako. Nagpapahinga ako. Amen. Ano ba sa'yo? Pag iniisip mo pa ng ilang gabi ang problema mo, sino mapapahinga? Ikaw hatakin sa puso eh. Ikaw ang mamamahinga. Nang tuluyan. Why? Kasi inatake ka na. Nakatapusyon. Sa kakaisip. Ano mga brothers and sisters? Dapat palitan natin yung message yun. Manampalataya, alisin ang isip. Amen. Kaya tayo minsan hindi tayo mapayapa. Wow, kasi binigitali natin yung problema. May sakit ka, ano tinitignan mo sa internet? Kung sino mga namatay ko sa internet. Paano ka mapapayapa rin ka doon? Sa 200 pala namamatay sa kagat ng labo. Nakagat pala ng surot eh. Nagkanda ako. Marami minsan pinapalala natin ang problema natin. Kaya wala tayong kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God supplies our directional needs. Psalms 23 verse 3, He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Basa. Verse 3. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Binibigyan ako ng bagong kalakasan
at sangayon sa pangako ng kanyang binitiwan sa matuwid na landas, doon niya ako inaakay. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ka ng panibagong kalakasan upang matahak mo ang matuwid na landas. Sinong gusto ng matuwid na landas? Magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Pag sinabing matuwid na landas, kailangan mo ng lakas. Amen po ba? Nung isang araw nga mga kapatid kumain ako ng chicharon mga kapatid Ang sarap talaga ng lagtak ko dun sa crispy pata. Pagtulog ko, ang lakas ng tibok ng puso ko Sabi ko, mamamatay na yata ako. Nagpigil mo ba sa pagkakataon, Lord? Please naman, Lord, please naman. Maliit pa yung anak ko, pipit na anak ko. Gusto ko pa siya makita na mabuhay mo. Lumaki pa, Lord! Talaga nakatulog, alas 10 na umaga, mga kapatid. Inandaan ko yun. Amen. Sumula nung gabi na yun, medyo iningatan ko na yung pagkain ko sa gabi. Tapos yung asawa ko nagsusumba mga kapatid. Amen po ba? Nag-join din ako ng gym. Nag-exercise din ako. Amen. Tapos sa bahay ko, nagkikere-kere na rin ako ng mga weights. Kailangan ko ng lakas sa daang matuwid. Well, kasi hindi mo na kailangan ng lakas sa gawang baluktot. Amen. Hindi mo na kailangan ng kalakasan para sirain ang buhay mo Madaling bumaksak, mahirap tumayo. Mas mahirap umangat, mas mahirap umakit ng building kaysa bumaba ng building. Kailangan natin ng lakas. Para mapagtagumpay mo sa isip ko na kailangan kong maging maayos na. Maging healthy na yung lifestyle ko. Bukasan ko na yung kanin ko, bawas ko na yung sugar ko. Amen po ba? Dapat may disiplina ako na mag-exercise. Disiplina ka na. Kinakailangan ko na lumakas yung tibok ng puso ko. Why? Kasi ginigising ako ng Lord Hindi ko namamala nire-restore pala ng Lord yung kaluluwa ko. Nire-restore ng Lord yung soul ko. Amen. Kailangan mo ng kalakasan na mag-umpisa at magpatuloy. Amen. Kailangan mo ng spiritual rejuvenation. Kailangan natin ng kalakasan para makabaypay natin ang tamang landas. Dahil napakadali na gumawa ng kasalanan ngayon. Minsan bitbit pa natin sa pulsa natin yung susi ng kasalanan Hindi ka nalagay nasa cellphone ay kasalanan Amen? Parang ako lang yata nakakasalanan. Minsan may mapalitan ka sa text, nagalit ka, iyan mo. Kulang na sinasabi mo. Amen. Amen. Kulang na ibalibod mo yung telepono. Sayang, pabibili ko pala man ito kahit 1.5. Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo. Ang Diyos daw po ang magsusupply ng kalakasan. Amen. Sino ang gusto ng kalakasan mo sa Kristo? Praise the Lord. Mag-desisyon ka lang na gusto mo na tahimik at tubig malandas. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. At ang Panginoon, gagabayan ka ng Panginoon. Ganito na ang gawin mo. Ganito na ang sa puso mo. Ganito na nasa isip mo. Why? Handa ka namang gabayan ng Panginoon. Kung magpapagabay ka. Kung magpapatuwid ka. Kung magpapaayos ka. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Jesus gives life. Amen. Even if we make wrong decisions, God can make it right. Handa tayong tulungan ng Panginoon. Bumagsak ka man, kaya kay tayo ng Panginoon. Gustuhin mo lang tumayo. Gustuhin mo lang tumayo. At kaya mong bumangon muli. Alam mo, nagipit ka, nasaktan ka, iniwanan ka, inabandona ka, at punit-punit luha ng puso mo ngayon. Huwag kang magalit sa tao. Pinahintulot niya ng Diyos para siya naman ang mag-ahon sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Paano tayo aahon? Dapat grabe. Jesus is more than enough. Jesus' words is more than enough sa'yo.
Dapat ganun na po ang panuntunan natin. Ganun natin kamahal ang Scriptures. Ganun natin kamahal ang Word of God. Hinahanap ang Word of God. Hinahanap ang to God be the glory. Hinahanap natin yung boses ng pastor natin, mga kapatid. Hinahanap! Because my shepherd knows my voice. Palakpakan natin ang ating Panginoon. 2 Timothy 3:16, basa! 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos Amen. at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang salita po ng Panginoon, ang lahat ay kinakasihan ng Diyos. At ito daw ay magagamit sa pagtuturo at pagtutuwid ng mga mali. At pagtutuwid sa likong gawain upang tayo ay mamuhay ng payapa at nasa kalooban ng Panginoon. Next, Jesus supplies our emotional needs. Psalms 23 verse 4. Kahit na ang daan, Yahweh ay... Ikaw na nga lang. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Amen. Though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff shall comfort me. Why? Because Jesus is more than enough. Kontento ka na may shepherd ka, masaya ka, may shepherd ka. Why? Dumaan ka man daw sa kapamakan, karimlan, kasama mo ang tungkod at pamalo ng Panginoon. Ang pamalo hindi sa tupa, para sa mga oso, sa mga lumalaban, sa mga anak ng Diyos. Ganyan tayo pinoprotektahan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. David reminds us that when the shadow of life comes over our lives, we think that we have no hope. God stands beside us with rod and staff. Amen po ba? Minsan dumadaan tayo sa panahon ng ating buhay na emotionally disturbed tayo. Whether we like it or not, minsan mananampalataya ka na dadaan ka pa rin dyan. Di sinasabihin mo mataas ang faith mo, dadaan tayo sa emotional test ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, pag sinabi emotional test, lahat ng dumidilim. Kasi emotion ang umiiral. Pero ang sabi ng Panginoon, dumaan man ako sa madilim bahagi ng isip, ng buhay ko, nakatayo pa rin sa akin ng ating Panginoon. Why? Hindi ka iiwanin ng Panginoon. Kung makukuha mo naman ang palataya sa ating Diyos, hindi ka kakapusin ng pananampalataya, hindi ka kakapusin ng pag-asa, hindi ka kakapusin ng pagmamahal kay Kristo, magugulat ka, uunat yung pamalo eh. Uunat yung ipaglalaban ka ng Panginoon. Why? Ganyan tayo hawak ng Panginoon. Alam ko, dumudugo ang puso mo. Alam ko, nasasaktan ka sa sinabi sa'yo. Nasasaktan ka sa ginawa sa'yo. Pero alam niyo po, mga brothers and sisters, tanggapin mo lang yan. At pag tinanggap mo yan, ibigay mo sa Kanya. Huwag mo sa puso, ibigay mo sa Kanya. Lord, sinaktan ako. Lord, hindi ako ginawa ng tama. Pinasalitaan ako hindi maganda. Inakusuhan ako na hindi tama. Alam ko, nabuhay ka. Ikaw ang aking hustisya. Ikaw ang magtanggol sa akin, Lord God. Mananahimik lang ako. Magugulat ka isang araw, ang Diyos na ang magtataas sa'yo. Why? Kasi pinagbigyan mo siya na ipagtanggol ka. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Even though you walk through the valley of the shadow of death, may death talaga. Pero sabi ng Panginoon, death lang yan. Anino lang ng kamatayan. Hindi pa yan ang kamatayan. Minsan dumadaan tayo sa anino ng pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, anino lang yan. Sabi mo sa kanila mo, anino lang yan. Kung malikod ka, huwag mong tignan yung anino, tignan mo yung pinagmulan ng ilaw. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lahat ng may anino, may pinagmulan ng liwanag. Tulad yan. Nakita mo yung anino? Amen. Nalima yung kamay ko, hindi naputol. Saan ang galing yung anino? Sa ilaw eh. Pag may anino,
umiilaw. Ang tanong, saan ka nakapokus? Sa anino o sa ilaw? Palakpakan natin ang ating Panginoon, praise God. Last but not the least, Jesus supplies our physical needs. Psalms 23 verse 5. Ipinaghahanda mo ko ng salo-salo na nakikita pa nitong mga halaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay maghahandog ng dulang. Ito'y iyong ginawang nakikita ng kaaway. Maniniwala ba kayo? Isang araw, yung mga hindi gumagawa ng tama sa inyo. Amen po ba? Yung mga lumoloko sa inyo o nananakit sa inyo, ang sabi ng Panginoon, isang araw, sa harapan nila, makikita nila kung paano ka i-bless ng Panginoon. Sino ang gusto niya masabi, praise the Lord? Magkalataya ka sa absolute and only one God, and This is Jesus. Palakpakan natin ang ating Lord. Naalala ko yung ate ko eh. Nakapangasawa ng gangster, nakapatay sa Amerika. Amen. Gusto na kami pupugin ng asawa ko eh. Amen po ba? Hindi ka pinatulan eh. Nabilib pa sa akin eh. Iniwala ba kayo pag hindi nyo pinatulan, nabibilib yung demonyo? Grabe, may natututunan pala yan sa mga nagka. Sino ang nakakainis? Yung pilit na nanginis o yung hindi nanginis? Amen. Dahil hurt namang inis, hindi nakakainis. Yung sabi ng mga kaparit, hindi nainis mo siya. Palakpakan natin ang ating Lord praise God. Hindi po mapay. Kasi may pananampalataya sa Panginoon. Unmove. Everybody say unmove. Dapat unmove yung ating heart. Unshaken tayo. Itong mission ko, dito tinawag ng Diyos. Dumaan man ako, kung ano man ang pinapadaan sa akin ng Panginoon, sa dulo niyan, sa akin pa din ang tagumpay. Papait ka din. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Why? Kasi ganyan ka-importante sa akin si Jesus. Ganyan ka-importante sa akin ang ministry. Ganyan ka-importante sa akin ang Church of God. Amen. Ka-importante sa akin ang mga lingkod ng Panginoon. Ganyan ka-importante. Why? Because Jesus is sufficient. Kailangan ko si Jesus. He take care of my emotional needs. Amen po ba? Kanya mga brothers and sisters. Dito ko po kayo iiwanan. Philippians chapter 4 verse 11 to 12. Philippians 4:11 to 12. Natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin managanap. Natutunan ko na harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. I have learned to be content. Ako'y natuto na rin maging content. Ano man, saan man, at anumang sitwasyon ay paintulot sa akin ng Panginoon, basta kasama ko ang salita ng Panginoon, basta kasama ko siya, sapat-sapat na sa akin ang lahat. Huwag na po natin hintayin pa na magkaroon pa ng 1 milyon para ka maging masaya. Marami sa atin, binibigyan natin ng halaga ang ating kagalakan. Sasaya lang ako pag tumama na ako sa loto. Tatamaan ka ng kidlat, pero hindi ka tatamaan ng loto. At hanggang hindi ka tinatamaan ng loto, tinanggihan mo ang karapatan mo na lumigaya. Bakit kailangan mong limitahin ang iyong kapayapaan at kagalakan sa mga kondisyon?
Sabi mo sa katabi mo, makondisyon ka kasi. Kaya hindi ka happy. Ang sabi ng Panginoon, learn to appreciate more, expect less. Kung puputi lang yung asawa ko, mamahalin ko siya. Kung hindi siya pumuti, hindi ko siya mahal. Eh, ba't pinakasalan mo? Kung tatanggal lang siya, kung papayat lang siya, mamahalin ko siya. Bakit ka nagbibigay ng dahilan para magmahal? Amen. Ang Panginoon, hindi siya nagbigay ng dahilan para mahalin niya po tayo. Amen. Kung sino ka man, ano ka man, mahal kita. Inabutan at dinagdan tayo ng pag-ibig ng Diyos na magulo ang buhay natin. Wasak ang buhay natin. Sira ang direksyon ng ating mga buhay. Pero hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Wala tayong lahat dito kung binigyan tayo ng kondisyon bago tayo mahalin ng Panginoon. At hanggang ngayon, hindi tayo binibigyan ng kondisyon sa pagmamahal ng Panginoon. Sino tayo para magbigay ng kondisyon sa iba? Kung tayo ay napanganak dahil sa pag-ibig na walang kondisyon, sino tayo para magbigay ng kondisyon para magmahal ng ating mga kapwa? Amen po ba? Ang sala ng Panginoon, matuto nating tanggapin ang isa. Tumingin ka kay brother, tumingin ka kay sister. Brother, kaya mo ba talaga akong tanggapin? Huwag ka maghanap kung sino. Huwag ka maghanap ng kung ano. Minsan sa pag-aasawa, kung sino-sino yung nahanap natin. Ganun mo ba? Pero ang sabi ng Panginoon, huwag ka na kung saan-saan pa maghanap. Amen. May kasabihan nga, pili ng pili sa bungi na uuwi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Praise the Lord. Magmahalan po tayo. Mahalin niyo ang isa't isa. Mahalin niyo ako. Mahalin ko rin kayo. Amen po ba? Magmahalan po tayo. Tanggapin natin ang bawat isa. Maging kontento tayo sa ibinigay ng Diyos. Huwag tayong maghanap ng kung sino. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Love is a decision. Love is not a feeling. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Hindi po yan pakiramdam. Eh, Pastor, para hindi na ako kinikiliti pag nakikita ko yung asawa ko. Yung dati pag nakikita yung asawa ko, parang nilalagdag ko. Parang nangikitikita ka konti, parang nilalagdag ako buliki, di maintindihan. Amen. Eh, bakit sa pagtapos na ilang taon namin pagsasama, halos gusto kong paluin ng martilyo. Amen. Huwag mo siyang paluin ng martilyo. Amen. Amen. Lasunin mo na lang. Ang sabi ng Panginoon, mahalin natin ang isa't isa. Makontento ka sa Kanya. Pati rin sa buhay. Hanggang hindi ka nakukontento sa tinatanggap mong ganyan, hindi ka i-bless ng Diyos. Dahil kung matututo kong makontento sa maliit, kaya ka i-bless ng Lord sa malaki. Paano magagawin na kukontento sa maliit? Yung maliit, nagpapasalamat na sa Lord. Lord, nakakain ako. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat, Lord. Nakakain na naman ako ng tuyo. Oy, malang tuyo sa Singapore. Please, magin pa yan. Palakpakan natin ang ating Lord. Praise God. Amen. Praise God. So sana po, mga kapatid, dapat maunawaan natin, ang Diyos ay kumpleto. Ang Diyos walang kapos, walang kulang. Huwag sana tayong kapusin
sa pasasalamat sa Kanya. Huwag sana tayong kapusin sa appreciation sa Kanya. Huwag tayong maging kapos sa pagiging kontento. Makontento ka lang sa tinatanggap mo. Magugulat ka, kaya kang itaas ng Panginoon. Kaya kang bigyan ng magandang break ng Diyos. Kaya kang i-bless ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, Merkis, nakukontento ka, hindi siya nakukontento, pagpalain ka. Pagpalain natin ang ating Panginoon. Consider tayo mga kapatid, salamat tayo sa ating Panginoon.